Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, habang patagal ng patagal, abay mas lalo pong umiinit itong nga pong mga rumors dito nga po kay Senator Rodante Marcoleta na siya po ay pakawala. Oo, I don't know kung pakawala ng China or ng mga Duterte para nga po ilihes at mag-create siya ng narrative sa publiko na dapat mas dito tayo nakafocus, mas ito yung pag-usapan natin, kahit very nonsense at napaka no substance yung kanyang mga gustong i-report sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi can you imagine, mga minamahal, this upcoming March 16, pagdinig na naman po muli sa impeachment case laban dito nga po kay Vice President Sara Duterte. And ngayon, dahil palapit na po ang 16, mas lalo niyang pinipressure itong si Ping Lacson na pag-usapan ng 18 Marino. Ngayon, mayroon pong hamon si Ping. Kung talaga nga namang makakapag-provide ng sapat na ebidensya yung 18, yung Marino na yan, then why not? Kaso wasak po ang credibility ng 18 Marino. So, how? Paano natin sisimulan ng investigation? Kung yung credibility nila wasak na at hindi nagkakatugma-tugma yung kanilang mga statement. For example, yung idinadamay nila itong si Leila de Lima kahit hindi naman dapat idamay. 'Di ba? Pangalawa, idinamay itong si tawag dito, itong si Soto kahit hindi naman dapat idamay. And pangatlo, mga minamahal, bakit ba mas gusto mo yan talakayan kaysa dito sa impeachment? Actually, ang daming butas nga dito lalo pa nung sinabi ni Baligod na walang trabaho yung 18 Marino, kami yung kumukup-kup dyan. Like, So, sinusweldohan nyo nga. Lalo pat itong si Philip Lustre, abay ini-reveal, mga minamahal, na itong si Senator Rodante Marcoleta, I mean itong si Man Scarpio daw po, ay naglagak ng 300 million para dito kay Mike Defensor, para dito kay Levy Baligod, at dito nga po sa 18 Marino. Alright, continue tayo. Bukas ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na imbestigahan ang mga alegasyong naghatid ang 18 mga dating sundalo ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal. Pero yan daw ay kung aayusin ang kanilang salaysay. Dahil sa Okay, pumayag si Ping. Sige, imbestigahan natin yan. Pero ayusin muna nila yung kanilang salaysay. Yung meron na mga makikitang ebidensya at hindi naman pawang hearsay. O, papayagan kita, Marcoleta. Sige, ibigay ko na to sa'yo. Pero may kondisyon siya. Dapat, ayusin muna yung salaysay. Paano kung hindi inayos? Di wala ding hearing. Diba? Paano yun ayusin ni Marcoleta? Sobrang laki na ng gusot. Continue. ngayon, may mga butas daw ang kanilang kwento. Naunang kinwestiyon ni Senador Marcoleta si Lacson kung bakit hindi niya ito iniimbestigahan. Paano nga iimbestigahan? Yung credibility wasak. Ulitin ko. According, mga minamahal sa NBI Director na si Melvin Matibag, yung 18 Marino dyan, yung 4, hindi po Marino. Yung 4, mga minamahal, driver bodyguard. So, okay, minus na natin yan. 14 na lang. Yung 8 naman doon sa 14 natira, mga minamahal, is tauhan ni Zaldico na hindi naman talaga nag-deliver kila PBBM. Nag-deliver siya, naka-assign siya kay Sara Duterte di umano. Diba? Okay, may natira pa 6. Yung natirang 6, dishonorably charged, may kasong murder, diba? May kasong dishonesty. So, doon pa lang, red flag na. Besides, nagkaroon sila ng affidavit, pero joint affidavit. Paano nangyari yun? Magkakaiba nga kayo ng pinag-deliveran. Magkakaiba kayo ng timeline. Diba? Magkakaiba kayo ng oras sa pinuntahan ng mga lugar. So, bakit iisa lang yung joint affidavit ninyo? Kasi sa aking nalalaman, kapag ikaw ay magbibigay ng affidavit, base lamang po yan sa personal mong kaalaman. Diba? At ito ay nauwi sa palitan ng katutsadahan ng dalawang senador sa iba't ibang issue. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mula sa issue sa China, pag-iimbestiga sa flood control projects hanggang revelasyon ng mga umunoy ex-marine na naghatid ng mali-malitang pera umano sa mga opisyal ng gobyerno, mainit na pinagtatalunan ni na Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Ngayon, may bago silang pasaring sa isa't isa. Enough is enough kasi sobra na Enough is enough. Buti nga hanggang dyan lang siya kung inungkat niya pa yung sose mo dyan sa Comelec,
na ikaw ay binibigyan ng pera kahit bawal naman, 'di ba? Eh baka naman mapasabi ka na ginigipit ka kahit hindi naman yan yung goal. Masyado ka kasing nakikisali sa issue ng hindi mo naman issue. Namimihasa na. At kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Ayok, siguro mas pogi ako sa kanya. Reaksyon dito ni Marcoleta, Nakikita mo naman, di ba, kung sino? isang pinagtatalunan ng dalawang senador ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maaanomalyang flood control projects. Giyet kasi ni Marcoleta, ipatawag sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Ano, ipapatawag mo kasi ikaw yung maglo-lawyering, ganun ba? Kagaya ng ginawa mo kay Gutesa, kagaya ng ginawa mo sa Diskaya, at dito sa 18 Marino. Bakit ba yan, bakit mo ba pinupursue yan? Kasi mga minamahal, if the politician, there are something movement na unusual, katulad nito, gigil na paimbestigahan, what does it mean? Ano, maglo-lawyering ka? Just like what happened kay Orly Gutesa at dito nga po sa Diskaya family? Gets ninyo, mga minamahal, ngayon mag-create lang talaga kayo ng humiliation, mag-create lang talaga kayo ng ano ba yan, yung tinatawag natin pagpapapansin sa publiko, ganun ba? Continue. ng Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, may mga butas ang affidavit o salaysay ng 18. Napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single Even din itong si Dilima, dinamay kahit hindi naman dapat. Diba, tas bigla silang laban bawi. Oh, Diyos ko. withdrawal, 20 billion lang eh. Lahat ng sinabi ko raw na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. Punto ni Lacson, kahit paanong kumpitan niya, hindi kayang i-deliver ang 805 billion na binabanggit nila. Pero kung magbibigay raw sila ng maayos at kapani-paniwalang affidavit, bukas daw si Lacson na ipatawag sila sa pagdinig. Bukas naman pala basta maayos lang yung salaysay ninyo. Paano mga minamahal kung hindi pa din nila inaayos? Ano, gumagawa na naman sila ng panibagong script. 103, yung inanyayahan nilang militar, marino, pero ang pumayag, 18 lang, tapos meron pa silang part 2, ano yan, Maletflix, Maletaflix, Maleta Netflix, ginawang series, ano yan, pulboronic video, ano yan, USB video, Diyos ko. Evidence nung kay Atty. Maligod ayusin yung affidavit and come up with something na believable, then why not? Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. O, diba? Magulo talaga itong si Marcoleta. Galing na kay Ping, magulo ka kasi. Diba? Kung hindi ka magulo, hindi ka nakikisawa-sawa, di ok sana. Diba? O, meron pang pagigiit si Ping. Pa ni Lacson, tila pinaparot lang ni Marcoleta ang posisyon ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Tama. Yung kanyang pronouncement Parang delaying tactics. Kumbaga sa impeachment, dinidelay din ni Marcoleta. about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Diba? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Sagot ni Marcoleta, kailan siya nagsabi ng pabor sa China? Sininiwala ka sa kanya? Phil, ano sinabi ko tungkol sa China? Tinatanggi niya na pabor siya sa China kitang-kita naman yung Kalayaan Group of Island gusto niyang i-give up, hindi ka ba naman tarantado? 'Di ba? Ang dami nating masisay kay Marcoleta pero sobrang no substantial na kapag pinatulan pa natin and dapat nga hindi na ako gumawa ng ganitong videos Wala itong si Marcoleta, Q pala Alright.
So mga minamahal, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.